Sabi nila, pamilya ang unang tahanan. Ang unang guro, proteksyon at gabay sa mga pagsubok sa buhay. Pero paano kung ang isang musmos ng nilalang mapipilitang harapin ang mundo ng mag-isa? Sa barangay Sumili sa Butuan, naging instant tourist spot ang komunidad na may daan-daang mga unggoy. Sa bawat sulok, kapansin-pansin ang hile-hilerang mag-inang unggoy. Para sa mga Philippine long-tailed macaque, mahalaga ang papel ng isang ina sa kanyang supling sa loob ng mahigit 1 taon. Tinuturuan kung paano maghanap ng pagkain, umiwas sa panganib, at makisalamuha sa ibang grupo. Pero tila may naiiba ang kwento. Dahil may batang unggoy na madalas umanong makitang nag-iisa. Kapansin-pansin ang kanyang pag-iyak dahil sa pag-aalangang na lumipat ng sanga. Maya-maya pa, may lumapit na unggoy sa kanya. Ang baby unggoy agad ring lumayo. So finally, narating namin itong barangay Sumili. Very unique tong barangay na ito dahil in-embrace nila yung mga monkeys dito. And merong caretaker dito, si Mang Merlindo. Siya yung nagpapakain ng mga monkeys and siya yung parang caretaker of these wild monkeys. Alam naman natin a group of monkeys is called a troop and they have identified 3 troops of monkeys in this area. Tatay Merlindo sa isang ecotourism area. 2019, daan naman siya, buhi pa siya, caretaker na ko, kaya di naman siya makalitok. Tiguang naman. Sa dami ng binabantayang unggoy ni Tatay Merlindo, may pagkakataon na nakikita niya itong patay na. Mamatay lang ang unggoy, dili ko kanang musaka sa pusti. Nakukuryente. Oo, nakukurentihan. Paano kung may anak? Hindi man ang may bata. Walang bata. Kwento ni Tatay Merlindo, madalas daw niyang napapansin na umiiyak ang batang unggoy. Hindi rin niya alam kung nasaan ang nanay nito. Hindi raw niya pinagbabawalan ang mga turista na gustong magpakain sa mga unggoy. Ang unggoy, dili man sila mapasmo kay buhi man. Absoluto man sila sa lasang lakaw-lakaw. Kung naibisita, mamalit sila saging diya sa ako. Kuan, mo tayo ibahog sa ila, pagkaon. Maganda doon sa taas. Tapos maraming mga unggoy doon na bumubungad talaga sa inyo, humingi ng pagkain. Mukhang sanay siya sa mga tourist na binuksan yung palad ko, kinuha yung saging. Talaga namang sanay na sanay. And I didn't feel any aggression sa mga monkeys na ito. Sino mo gagawin nyo? Walang makalapit dito sa alpha na ito pagka siya yung kumukuha. Sa bawat grupo ng unggoy, may isang alpha. Ito ang itinuturing na pinakamay mataas na katayuan sa kanilang grupo. Sa Butuan, ramdam ang malasakit ng mga unggoy sa isa't isa. Sa kanilang paggala, bitbit nito ang anak habang nanginginain ng saging. Pero tila maling gawi ang sunod nitong ipinakita. Dahil sa halip na sa puno, pumitas ng prutas, ang ina sanay tumanggap ng pagkain sa mga turista. Bili sila ng saging, kamuti. So pinagbawalan din namin yung magdala ng mga chichirya. Paliwanag ng kapitan,
Sa dami ng mga unggoy sa kanilang barangay, may panahon daw na kulang o hindi sapat ang pagkain nito. Marami sila, lalo ng holiday, Sabado at saka Linggo. Kasi pag gutom na sila, umakyat sila ng bahay, kumukuha ng mga pagkain. Kung meron kang pagkain, kuhain talaga nila at nadala sa taas. 10 metro mula sa tourist spot, kapansin-pansin ang mga tindahan na tila may harang. Kwento ng residenteng si Marijen, napilitan siyang lagyan ng harang ang kanyang tindahan dahil sa maunggoy na pupuslit ng kanyang paninda. Nangunguha po sila ng mga tinda po. One time po dito, nakakuha ng tinapay pag nakalapit po sa tindahan namin. Paalala ng mammologist na si Dr. Mariano Roy Duya, malaki ang papel na ginagampanan ng inang unggoy sa pagkakatuto ng kanyang anak, lalo na sa paghahanap ng pagkain. Ang wildlife kasi, to maintain their health, they have food sa natural food dun sa forest. They know the kind of food that they will eat. They learn it from their parents, na pass on from generation to generation. So now they know the food na sources nila. Para sa mundo ng mga unggoy, hindi pa natatapos ang pag-asa. Bilang mga social animals, may mga pagkakataong inaampon o inaalagaan ng iba pang miyembro ng grupo ang mga naulilang anak. Sa pamamagitan ng pakikisama sa kanilang tropa, natututo pa rin ang mga orphan na unggoy kung paano makibagay sa kanilang kapaligiran. Sa komunidad kung saan marami ang mga unggoy, mahalagang mapaintindi sa kanila na hindi dapat sila nakaasa sa mga pagkain inaabot sa kanila. May mga grupo na ng monkeys na hindi na pumupunta ng forest eh. They tend to stay kung nasaan yung tao. Samantala, taong 2025 pa nang naipasa sa butuan ang ordinansa na nagbabawal sa pagpapakain ng mga unggoy at iba pang buhay ilang sa kanilang lugar. Dahil pinapakain sila, the more nutrition na natatanggap nila, mas mabilis silang dumami. Pag dumami, doon nagiging hindi balanced ang environment. Sa ngayon, 3 grupo sila. Paano kung nag-break away, naging 4, naging 5? Pag naubusan sila ng space, baka mag-spill over in different barangays. Nagsasagawa ng management plan ang LGU ng Butuan para sa isang communal garden, ang Makak Food Sanctuary na nagsisilbing alternatibong pinagkukunan ng pagkain ng mga unggoy sa loob ng kanilang natural na tirahan. Kahit may makitang batang unggoy na nag-iisa, huwag na huwag itong bibitbitin, pauwi at alagaan. Halimbawa, merong isang unggoy na orphan yung baby na unggoy. It's going to be a tough decision whether to, to take care of the monkey. Kasi pag inalagaan nyo yan, kanino siya magbaband? Sa tao. So pag tinake nyo yung responsibility na yun, habang buhay na yun, pag pinakwalan nyo yun, yung ugali ng unggoy na yun, maipapasa niya sa iba. Makalipas ang 2 buwan, muli naming binalikan ang batang unggoy. Ayon kay Tatay Merlindo, nakahanap na ito ng bagong pamilya at makakasama. Maraming salamat sa panunood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.